Dalagang nagtrabaho sa paggawaan ng chicharon sa liblib, kwentong aswang, true story. Ano ang gagawin mo kung ang paggawaan na dati ay lugi, yung tipong kailangan ng bayan, biglang umasenso at ang paglobo ng kita nito may bitbit na lihim na hindi mo maisip? Yun ang nangyari sa amin. Yun ang simula ng gabing hindi na ako nakatulog ng maayos. Ako si Joaquin. Dati akong nasangkot sa gulo sa lungsod, hindi pera, hindi droga. Dahil sa isang maling akusasyon, napunta ako sa kulungan at naputol ang buhay na inaakala kong mabubuo ko. Paglabas ko, alam kong hindi ako makakasabay sa agos sa labas, kaya naglakbay ako papuntang liblib na baryo ng aking tiyuhin, si Tio Tuning. Pinalitan ko ang pangalan at pinalitan ko rin ang ilang pangalan ng mga taong babanggitin ko dito para sa proteksyon nila at para hindi rin ako mag-ukit ng bagong sugat sa sinuman. Ang istoryang ito ay mula sa aking alaala, binabalot ng takot, ng hiya at ng isang pag-asa na nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa tao. Mabagal na low drone, may kaunting alingawngaw ng palihim na drum. Unang araw ko sa paggawaan ng chicharon ni Aling Rosalinda, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng bagong pamilya sa trabaho. Ang paggawaan yata ay may sariling ritmo, maagang pag-aayos ng kawali, pag-init ng mantika, ang walang humpay na pag-ikot ng kutsara, ang mga kamay na sumasayaw sa ibabaw ng kawali na parang sinasabay sa lumang awit. May amoy ng baboy at mantika, may halong usok at alikabok, at sa likod ng lahat ng iyon may mga kwento ng nabigo at muling pagsubok. Si Aling Rosalinda, gabi-gabi siyang nakaupo sa maliit na opisina sa may pintuan ng paggawaan, may hawak na lapis at lumang registry, mukha niya ay pulbos ng pagod pero may ngiting hindi nawawala. Sabi niya, kailangan niya ng mga kamay, hindi niya kinukumpara ang sinuman. Dito pumapasok ang mga tao, mga dating preso, mga nawalan ng trabaho, mga inang naghahanap ng ekstra para sa bahay. Isa kaming maliit na komunidad sa loob ng paggawaan at ako, ang bagong dating, ay tinanggap kahit hindi nila alam ang tunay kong kwento. May mga tumatak sa akin sa unang linggo. Si Mang Herman, mahigpit ang muka pero maalaga sa kanyang sasakyan sa labas. Si Mando, tahimik pero may mabilis na tawa. Si Mandong, laging may bitbit na tsismis. At si Miguel, malikot ang kuko sa mga salita, laging nakangiti, palaging unang nag-aabot ng kamay na tumulong. Madali siyang pamilyar, magiliw sa mga bagong dating, at may aura ng leader na hindi nangangailangan ng titulo. At si Melissa. Hindi siya agad napapansin dahil sa simula iilan lang kami. Tahimik siya, hindi masyadong nakikihalubilo at laging nasa gilid ng paggawaan, nakablusang luma, buhok na hindi masyadong napapansin, mga mata na parabang laging may iniisip na malalim at malungkot. Laging may dala siyang maliit na latang pagkain na minsan ay hindi namin alam kung anong laman. Nagmamadali siya sa bawat kilos, parang may tinatakbuhan ng oras sa likod ng kanyang mga yapak. May mga araw na nakikita ko siyang kumakain ng hiwalay sa dapit hapon kapag ang araw ay nagiging pangit at ang mga bintana ng paggawaan ay puno ng alikabok. Hindi siya nakikipag-usap sa iba. Kung may babanggit, saglit lang. Ilang beses nakita ko siyang humilik ng kakaiba, parang anghel, isang tunog na hindi puro tao, hindi puro hayop. Ang iba, syempre, agad nagbubuo ng kwento. Aswang daw, masamang espiritu, babae na may kakaibang tiyan. Ang ilan pa ay tumawa lang. Ang iba ay nagtatakip ng bibig kapag siya ay dumaraan. Ako, may sugat sa dibdib na hindi agad nawawala. Dahil noong una ako'y napagbintangan, alam ko ang sakit ng maling hatol. Minsan, napaisip ako, bakit agad maghuhusga ang mga tao? Bakit ang unang tumutunog ay paninisi? Kaya naupo ako sa tabi niya minsan, nagdala ng tinapay at nagbukas ng usapan na parang walang bigat. Inday, kamusta? Bagong salta lang ako dito. Nagulat ako nang ngumiti siya. Ang ngiti ni Melissa ay maliit, hindi mapanbago ang mata, ngunit may init. Simula noon, naging palagian kami ng mga maiikling pag-usap, hindi malalim pero sapat para madama kong may tao sa likod ng kanyang katahimikan. Pinagsasabi niya na may pamilya siya sa kabilang barangay, na may nakaraan din siyang hindi madaldal.
Minsan sasabihin niya ng paslit lang, kailangan ko ng pera para sa anak ko. Kahit wala naman siyang anak, hindi niya iniwan ng salita. May dating si Melissa na gutom. Isang gutom na hindi lang pisikal, kundi gutom ng pagkalinga at baka gutom na naging kalat sa loob ng kanyang pagkatao. Akala ko trabaho lang ito. Akala ko papasok, gagawa, babalik sa kubo, 3 beses sa isang linggo, bayad ay sasama sa savings. Hindi ko inakala na ang pag-usad ng paggawaan ay magdudulot ng kakaibang pangyayari. Hindi ko inaasahan na sa likod ng pagiging maagap ni Aling Rosalinda at ng pagkakaroon niya ng bagong sasakyan ay may mga usapin na di maipaliwanag. Sa loob ng 3 buwan, nagsimulang mag-iba ang ritmo. Dumami ang orders mula sa kapitbaryo hanggang sa munting tindahan sa bayan. May mga delivery na dumarating ng madaling araw, mga lalagyan na hindi namin ibaangat kadalasan dahil sobrang dami. Nagbago ang scheduling, dagdag na maghapon, dagdag na manager. Nagbago rin ang trato sa amin. May dagdag na pera, may maliit na party tuwing Huwebes, may mga regalo sa Pasko. Si Aling Rosalinda na dating palaging nagbibilang ng barya, biglang nagiging mas mabait at kulang ang salita. Kayo ang dahilan kung bakit umunlad tayo, sabi niya. Hindi ibig sabihin na hindi ako natutuwa. Nauna akong napatawad ng aking sarili para sa mga bagay-bagay at ang kinikita ko dito ay nagsilbing maliit na liwanag. Pero may mga bagay na hindi tugma. May mga gabi na nararamdaman kong may kakaibang nangyayari. Isang crate na tila mas mabigat kaysa dati, isang takip na may kakaibang amoy, at isang usok na hindi kaagad mawari kung saan nanggagaling. May pagkukwentuhan sa kanto, mga bulong ng kung sino ang pumasok sa araw na iyon, at kung bakit may mga lalaking dumadalo sa workshop na hindi kilala ng karamihan. At syempre, may mga tao ring nagmamasid. Hindi lahat ng taga-baryo natuwa sa bagong asenso ng paggawaan. May mga nagtatanong kung saan nanggagaling ang mga pagkaing iyon ng mura at kung bakit kaya kayang magbigay ng dagdag sahod si Aling Rosalinda. May mga lumalabas na tsismis. Madaling kumita yon dahil may ipinagkakasundong supplier. Sabi ng isang tindera, halos hindi maitago ang pag-aalinlangan. Baka ilegal, sabi ng isa, at may pumalag. Walang malilinis na pera, wala namang trabaho kung hindi siya nag-aalaga. Nagkaroon ng maliliit na grupo, mga naniniwala at mga hindi naniniwala. May mga gabi rin na may nawawala, hindi lang materyal na bagay, may mga kilos ng tao na hindi sinasagot. May kapwa naming nagsik at biglang nawala. Ipinapaalam sa amin na aalis ng hindi sinasabi kung bakit. Sasabihin na may emergency sa pamilya. Hindi lahat ng nawawala ay nakauwi. May ilan na bumalik na may katahimikan sa mata, parang may daladalang bagong takot. Minsan, gabi na, nag-aayos pa kami ng mga gamit, nakita ko si Melissa na may hawak na laman sa kanyang maliit na lata. Hindi raw siya nag-aalala, naririnig mo lang ang panguya niya at tila komportable. May kaibang amoy na kasunod niya na hindi lang amoy ng karne, may halong maalat at kung tapat ako, parang may bahagyang hininga ng tao. Hindi ko sinadya pero naalala ko ang utak ng tao, mga pangit na alaala sa kulungan at nagdulot iyon ng panginginig sa akin. Hindi ko ito agad pinagsabihan, hindi ko rin ito iniimbestigahan sa umpisa. Sa totoo lang, may pag-aalinlangan ako. Kung ako pa ang maghusga, magiging katulad ako ng mga taong nagbitbit ng madali ang sentensya noon. Ikaw ay binitay ng mata ng publiko dahil sa tsismis. May parte ng puso ko na gusto sanang magtanong ng diretsyo, "Inday, ano yan?" Pero may mas maliit na boses na nagsabi, "Maging maingat, huwag magpadalos-dalos." May mga sandali ring nagtatampo ako sa sarili dahil sa isang lumang alaala. Minsan, sa gabi, nauuwi ako sa tabi ni Tiyo Tuning habang nanonood ng radyo. Mga himig na kalmado, mga kwento ng tadhana. Wala tayong ibang laban kundi ang sarili natin, anak, sabi niya habang pinipiga ang kanyang tabako. Ibalik mo ang danggal mo sa tamang paraan. Huwag ka magpadala sa galit.
Tinuturuan niya ako ng pasyensya, ng tibay, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga taong sasamahan mo sa bagong buhay mo. Nagkaroon ng maliit na piano motif, malumanay. Unang ginising ako sa seryosong pagdududa nang may tinutunog sa likod ng pabrika. May isang lalaking umiikot sa gabi, malalim ang paghihikpi, may kaunting alingawngaw ng pag-ungol. Bumakas ako at lumabas at nakita si Miguel nag-aayos ng labas. May mga gamit siyang binabalot. Nakita niya akong nagmamasid, ngumiti siya at sinabi, "Wala ko bagong delivery lang to pare. Kailangan ko tulungan iayos para bukas." Ang kanyang mga mata ay mabilis nag-scan sa paligid, ngunit tila walang sinseridad ang ngiti niya. Hindi ko ito sinunod. Tinanggap ko ang paliwanag. Huwag naman akong magparinig agad. Ngunit may lumabas sa akin na alaala. May mga lider na gusto lamang ng kapangyarihan at may mga lider na nagtatago ng mas madilim na bagay sa likod ng pabango at kapawa. Habang tumatagal, lumalakas ang pagtutulak sa akin na mag-imbestiga. Hindi dahil gusto kong mag-ambag ng basurang tsismis, kundi dahil hindi lang pera ang nakataya, kaligtasan at danggal ng mga kasama ko. May mga gabi na papasok ako ng huli at titingnan ang imbakan, isang malaking kwarto sa likod ng pagawaan na karaniwang sarado at hindi binubuksan ang karamihan. May mga lalagyan na may takip at malakas ang suntok kapag binubuksan. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Ngunit isang gabi nakarinig ako ng kakaibang tunog mula sa loob, parang maliliit na kaluskos gaya ng mga taong naglalakad sa maliliit na lugar. Naalala ko ulit ang mga nawawala na hindi nagsabi kung saan pupunta at ang posibleng koneksyon nito. Hindi ako dalisay sa takot, ako'y pinilit na umakto ng may pag-iingat. Ipinaalam ko sa sarili na kailangan kong pumili ng tamang sandali, tamang plano. May mga tanong na kailangang sagutin, sinaunang tanong ng pagiging tao. Ano ang hangganan ng gutom at katwiran? Ano ang ginagawa mo kapag ang salapi ay ginagawang panta para makamit ang kaligtasan? Ano ang ginagawa mo kapag ang komunidad ay napipilitang magpasya sa pagkabuhay at ng maruming sikreto? Sa panahong iyon, unti-unti akong lumalapit kay Melissa, hindi para akusahan kundi upang makinig. Nagtagal kami ng pag-uusap sa likod ng lumang tangke kung saan hindi kami madaling mapapansin. Minsan sasabihin niya ng marahan, minsan hindi mo alam ang lasa ng tao hanggang hindi mo natitikman ang desperasyon. Hindi niya sinabi ng direkta na ano ang tinutukoy niya, pero may bigat ang mga pahayag niya, mga salita na parang bato na inihagi sa gitna ng tubig at nagdulot ng ripple. Nang tanungin ko siya ng masinsinan, tumigil lang siya at tumingin sa malayo. Ang gabi ay bumalot sa amin na parang kumot. Naalala ko ang mga aral ni Tio Tuning. Huwag husgahan ng mabilisan. Ngunit hindi rin ibig sabihin na babalik ako at mananabik lamang. Kung may panganib, kailangang harapin. Nang tinignan ko ang mga kamay ni Melissa noon, nakita ko ang mga peklat. Mga peklat na sinadya niyang itago sa ilalim ng mga guwantes. Hindi ako magbibintang ng basta. Ngunit nagsimulang mabuo ang posibilidad sa isip ko na hindi lang siya biktima ng kahirapan, baka siya'y biktima ng isang sistema na ginagamit ang kalungkutan at pag-asa. Isang gabi, may party sa pagawaan. Nagbalot kami ng inihaw at nagbahagi ng tinapay. May mga ilaw na maliit at may halahakak na hindi nagpapahiwatig ng danggal. Naalala ko ulit ang mga aral ni Tio Tuning. Huwag husgahan ng mabilisan, ngunit hindi ring ibig sabihin na babalik ako at mananabik lamang. Kung may panganib, kailangang harapin. Nang tiningnan ko ang mga kamay ni Melissa noon, nakita ko ang mga peklat na sinadya niyang itago sa ilalim ng mga guwantes. Hindi ako magbibintang ng basta. Ngunit nagsimulang mabuo ang posibilidad sa isip ko na hindi lang siya biktima ng kahirapan, baka siya'y biktima ng isang sistema na ginagamit ang kalungkutan at pag-asa. Mini-hook, akala ko trabaho lang ito, hindi ko alam na. Isang gabi, may party sa pagawaan. Nagbalot kami ng inihaw at nagbahagi ng tinapay. May mga ilaw na maliit at may halahakak na hindi nagpapahiwatig ng danggal.
Si Aling Rosalinda, nagbigay siya ng isang malaki at mapagkumbabang talumpati. Pasasalamat sa mga kamay na gumagawa at sa mga nagtiwala sa kanya. Lagi siyang tumatawag sa amin na pamilya, ngulit sa likod ng mga salita may kakaibang tensyon. Ang isang lalaking hindi kilala sa amin ay umakyat at nagbigay ng regalo. Mga papel na mukhang banknotes at may mga pangalan sa loob ng envelope. Lahat ay natuwa, nagngingitian. Tumingin ako kay Miguel at nakita ko ang paggalaw ng kanyang labi, parang nagbibilang. Umalis ang partido nang may mabigat na pakiramdam sa akin. Binalot kami ng saya, ngulit may anino. May mga sinabi si Mang Herman sa akin sa tabi. Wala bang masama dito? Tanong niya nang may pagmamalabis. Kung may masama, bakit hindi pa nahuhuli? Tanong ko sa kanya. Umiling siya ng mahina. Dito tayo sa baryo, may batas ng lupa, may batas ng dugo. Hindi ko maintindihan lahat ng ibig sabihin niya noon, ngunit alam kong may mga batas na hindi nasusulat na umiiral sa amin. Pagbalik ko sa kubo, napansin ko si Tio Tuning na nag-aayos ng gamuting na insenso at ilang bawang para sa isang ritual na hindi ko alam kung para kanino. Parating may mga lambing ang gabi, sabay ng sipat niya sa akin. Mag-ingat ka anak, huwag kang mag-isa sa gabi. Nilabas niya ang kanyang lumang rosaryo at tinanong ako kung may mga kaibigan ako sa loob. Sinagot ko ng oo, ngunit may kaba sa dibdib. Para sa akin, ang lahat ay nagiging malinaw na hindi ko maiiwasan. Kung may lihim na itinatago sa loob ng aming pabrika, kailangan ko itong malaman. At sa puntong iyon, nagpasya akong sundan ang mga maliit na hibla ng kakaiba. Hindi pa ang buong larawan, hindi pa ang huling pangyayari. Ngulit sapat na ang mga pahiwatig. Si Melissa na laging may daladalang lata, ang pagkakaroon ng mga taong nawawala, ang hindi pangkaraniwang pag-asenso ng pagawaan at ang mga mata ni Miguel na tila laging may dalang lihim. Ilang araw matapos ang party, napansin ko ang maliit na baka sa likod ng pagawaan. Isang pinto na bihirang bukas at sa gilid ay may mga bakas ng gulong. Nagtalo ako sa sarili, baka delivery lang, baka bagong supplier, pero ang bawat oras na lumilipas, lalong tumitibay ang pakiramdam na may ibang nagaganap. Nag-umpisa akong magplano ng pagtingin sa loob nung gabi, dahan-dahan at hindi mapansin. Hindi ako susugod na parang pulis. Ako ay susubaybay, susuriin at susubukang umunawa. Bago ako umalis papunta sa gabi ng pagtatanim ng aking plano, naupo kami ni Tio Tuning sa maliit na mesa. Inihahain niya ang kape na may matamis na bukol ng asukal. Tumitig siya sa akin ng matagal at tahimik niyang sinabi, "Anak, may mga oras na kailangan mong pumili kung anong karapatan at ano ang kaligtasan. Maging matalino, maging malakas, huwag mong hayaang maging hokbo ng galit ang puso mo." Hinawaan niya ang kamay ko ng mahigpit. Alam kong hindi niya alam ang mga detalye. Alam lang niya na may mabigat na pasya akong haharapin. At sa oras na iyon, alam ko rin na hindi na ito simpleng kwento ng trabaho at sahod. Ito ay usapin ng buhay, dangal, at kung paano mo pinipili ang tama kapag ang mali ay mabigat ang alindog. Sa pag-ikot ng mundo sa baryo, nagplano ako ng isang gabi para sumilip sa imbakan. Hindi ito madali. Kailangan ng oras, kailangan ng taktikang hindi makakabit sa akin. 3 araw akong mag-aabang, papayagan ko ang mga routine na maglagay ng kanilang sarili at sa isang walang panlilinlang na gabi, papasok ako. Hindi ko pa alam kung ano ang matutuklasan ko, baka mga simpleng lalagyan lamang, baka ilang dagdag na baboy na hindi na rehistrado sa ref. Pero may isang bagay na alam ko. Hindi na ako babalik sa dating buhay nang hindi hinaharap ang mga tanong. Hindi na ako tatakbo pa. Ang gabi na iyon, habang naglalakad pa uwi, nakita ko si Melissa sa kanto. Nakatayo lang, nakaawang at umiiling. Naglapit ako sa kanya. "Inday," sabi ko ng mababa. Tumingin siya at may kakaibang liwanag sa kanyang mata. Parang sinabi niya sa akin ang lahat ng hindi nagsasalita. "Mag-ingat ka mamaya," ang huling bulong niya bago siya lumakad palayo, parang may sinambit na panalangin sa hangin. Nawala ako sa aking isip. Hindi ko alam kung sinasabi niya iyon dahil sa akin o dahil sa sarili niya.
Pero may isang bagay na malinaw, hindi na ako nag-iisa sa takbuhan ng gabi. May kasama akong tanong at may kasama akong takot. At sa gitna ng pag-ikot ng hangin, nagpasya ako na harapin ang liwanag na nagtatago sa dilim, kahit na ang liwanag ay puno ng mga pilat. Nagbalot ako ng maliit na flash, ilang pirasong pagkain at isang lumang radyo para sa cover. Mga bagay na tila normal lang dalhin sa isang gabi sa pagawaan. Hindi ko alam kung babalikan ko ang normal na buhay pagkatapos nito. Ngunit alam ko na ang bawat laban ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. At habang papalapit ang oras ng aking lihim na pag-usisa, narinig ko sa hangin ang malayong angil. Isang tunog na hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Nawalan ako ng salita habang naglalakad papunta sa madilim na pintuan ng pagawaan. Ngulit isang bagay ang malinaw sa akin. May mga lihib na hindi dapat manatili ng tagal sa dilim. At minsan, ang paghahanap ng katotohanan ay masakit, ngunit kailangang gawin. Sa puntong iyon, nakaabot na ako sa pintuan. Ang gabi ay malamig at ang amoy ng mantika ay humalo sa amoy ng luwad. Hawak ko ang pinto at sa sandali ng katahimikan bago ko ito buksan, naalala ko ang mukha ni Tio Tuning, ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Naalala ko ang pagkukunwari ni Miguel. Naalala ko ang maliit na ngiti ni Melissa. At sa loob ng puso ko, nag-alab ang isang tanong. Handa ka na bang malaman kung bakit umunlad ang isang pagawaan sa liblib? Hindi pa ako bubuksan ng pinto, ngulit ang mundo ko ay tumigil sa isang iglap. Ang ingay ng palibot ay nagliwanag sa akin at alam kong kapag pinasok ko na ang loob, wala nang pagbalik sa dati. Hawak ang pinto ng imbakan, napakipot ng dibdib ko. Ang lamig na sumalubong sa akin ay kakaiba. Hindi lang mula sa hangin, kundi mula sa kung ano ang itinago ng silid na iyon. Ilang segundo lang ang lumipas bago pinilit kong buksan. Dahan-dahan, parang kusang nagbukas ang isang kahon ng mga lihim. May mga lalagyan na pinagbalutan ng tela at malalaking plastik. May mga palanggana na nakatupi. May mga kahon na may tatak na hindi ko natatandaan. Ang ilaw sa loob ay mahina. May nakasilid na maliit na bombilya na parang hindi sapat para makita ang kabuuan. Pero sapat ang paningin ko para madama ang kakaibang amoy. Hindi ang karaniwang asim ng hilaw na baboy at dugo, kundi isang panibagong timpla. Maalat, may halong metalikong amoy at may kakaibang tapang na nagpalubog sa tiyan ko. Hindi ko na kailangan pang tumingin ng malapitan. May mga punit ng kumot at tela na tila kumukupas. May mga sapi na nakatabon sa isang sulok. May mga bakas ng paggalaw sa lupa, parang may inilipat na mabigat na bagay. Nakaramdam ako ng panginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa alam kong hindi pasta o pangkaraniwang karne ang tinatago rito. Hindi ako nagtagal. Binalik ko ang pinto, isinara ng mabagal at hinigpit ang kandado sa loob ng dibdib ko. Tinanggal ko ang respiratoryo ng pagkadismaya. Kahit hindi ko ito isuot, ramdam ko ang bigat ng hangin sa labas. Umupo ako sa likod ng istante at nilingon ang paligid. Nagtataka kung sino ang makakapaniwala sa akin kapag sinabi ko ang nakikita ko. Sa isip ko ay umiikot ang tanong na hindi ko kayang iwasan. Paano ko haharapin ito nang hindi maging isa pa sa mga hukbo ng galit? Lumabas ako ng imbakan at naglakad ng hindi nagpapansin. Sa pag-ikot ko sa pagawaan, nakita ko si Melissa na nakasubsab sa gilid ng gasera. Nangangagat ng labi, mata niya ay parang kumikinang sa mga liwanag ng maliit na lampara. Lumapit ako at hindi na ako nagkunwaring walang bagay. Inday, mahinang sabi ko, mabigat ang amoy sa loob. Tumingin siya sa akin at sa tingin ko naunawaan niya agad. Hindi niya itinanggi, hindi rin siya nagpaawat ng salita. Alam ko, sagot niya ng halos bulong. Minsan, tumatakip lang, ayokong isipin. Pero may mga gabi na pumupunta ang mga lalaki at may dalang kahon at hindi nagbubukas ang pinto hanggang maagang umaga. Hindi ko sinabing salamat, mas pinili kong tumitig lamang. Hindi naman niya kailangang marinig iyon. May isang bagay sa pagitan namin na hindi na kailangan ng mga salita. Ang parehong nakikita ang di mabuting pangitain
at parehong umiiling sa ideya ng paglaban. Nagdesisyon kami, hindi dahil sabog ang damdamin, kundi dahil sa pagkakalikha ng plano. Kung may katotohanan sa loob ng imbakan, kailangan itong ilabas sa liwanag. Pero alam namin na hindi sapat ang kusang yabag. May mga leader na mapanlinlang, may mga kaalyadong nag-aabang. Kailangan namin ng mas maingat na paraan, hindi pag-atake, kundi pagkuha ng ebidensya. Unang hakbang, kumuha ng patunay. Hindi kami may mga gadget o recorder na soap opera. Pera ang meron namin, kargamento at ang mismong katapangan. Nagtipon kami ng maliit na grupo, sina Mang Herman na umunawa sa aming panganib, si Mando na may mabilis na kamay at maaasahang mata, at si Mandong na taksil man sa chismis ay may pusong nais ng katarungan. Hindi namin sinama agad si Tio Tuning, ayaw naming ituon sa kanya ang panganib, pero alam namin na kakailanganin namin ang tapang at karunungan niya sa oras ng labanan. Sa loob ng 2 gabi, palihim kaming pumapasok sa imbakan. Lumalabas na hindi basta-basta ang pag-iimbak. May mga dokumento na nakatago sa ilalim ng isang lumang planggana. May mga listahan ng order at may mga pirma na hindi pamilyar sa akin. May halatang pirma na madalas kong nakikitang iniugnay kay Miguel. Napansin ko rin ang ilang resibo, malalaki at madalas ang halaga, pero walang kaukulang record sa ledger na pinamamalakad ni Aling Rosalinda. Halata ang pagkakaiba, pera na pumapasok ngulit hindi sumasalamin sa pagbilang ng karne. Hindi namin kinuha agad ang mga sensitibong bagay. Inilagay namin sa maliit na bag ang ilang papel at tiniktikan ang isang lumang kahon na may sirang kandado. Mula sa gilid ng kahon, bumuhos ang amoy. Ito ang uri ng amoy na nagiiwan ng bakas sa alaala. Isang aninag lamang at alam mong hindi makarating sa akin sa katahimikan. Sa loob ng kahon, may mga laruan, lumang damit at isang punit na piraso ng tela na may bakas. Hindi ko ipapaliwanag ng direkta. Sinaklaw ko muna sa tela at iniwan namin ang natitirang ebidensya. Habang ginagawa namin ang lahat ng ito, madalas kaming nakakaramdam ng pag-ikot ng mga mata, parang may nakatingin. Nagkaroon ng pagkakataon na muntik kaming mahuli ni Miguel. Nakita ko siyang lumapit na parang hindi nag-aalala, naglalakad ng malaya sa pagawaan. Ngumiti siya nang parang wala siyang mali. Doon ko nakita ang kanyang bagay, isang maliit na silyadong sobre na mabilis niyang itinago sa ilalim ng kanyang damit. Nang kami ay halos mapansin, mabilis kaming nagkawatak-watak at nagkunwaring naglalangaw lang. Hindi ako nagpakita ng takot, hindi namin ipapakita. Sa mga araw na iyon, habang tumitibay ang aming maliit na operasyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi kami pulis, hindi kami hukbo ng mga bayani. Mga simple lamang kaming manggagawa na gustong iligtas ang ating mga kasama. Ngunit ang paglakad pabalik-balik sa hangganang takot at pagiging mapagmatyag ay nagdudulot ng panibagong sugat, isa pang trahedya sa aking puso na pilit gumagaling. Minabuti naming iulat ang aming natuklasan sa isang respetadong tao sa baryo na hindi basta-basta nagtataguyod ng opinyon. Si Mang Ernesto, isang dating guro at puno ng karunungan sa tagpo ng mga legal at moral na pagtago. Pinuntahan namin siya ng lihim, inilatag ang ilang papel at ipinaliwanag habang dahan-dahan. Hindi namin naibunyag lahat, ngunit sapat para maabot ang kanyang puso. Tumahimik siya ng malalim at muling tumingin sa amin. Kapag totoo ang mga sinasabi ninyo, sabi niya ng mabigat, hindi simpleng chismis ang bubuin, kundi krimen. Kailangan may maayos na paraan, kailangan ang ebidensya at kailangan ang proteksyon. Inayos namin ang plano, magtitipon ng mas maraming ebidensya, magre-record ng kanilang transaksyon kung maaari at maghahanda para sa isang sandaling pampubliko na maglalantad ng lahat. Hindi ito naging madali, may mga gabi na siya ring nabubuhay na kaba. Maya't maya ay may lalamunan akong humahapdi. At si Melissa, sa kabila ng kanyang katahimikan, nagiging mas malakas sa pamamagitan ng pagiging kasama ko sa mga paglipat. Minsan sasabihin niya ng napakababa, kapag natapos na ito, gusto kong magbago. Ayaw ko nang mabuhay sa takot.
at doon ko napapalakas ang loob ko. Hindi lang ako nakikipaglaban para sa sarili, nakikipaglaban ako para sa isang batang babae na hiniram sa akin ang kanyang tiwala. Pagkalipas ng ilang linggo, nakuha kami ng malalakas na piraso ng ebidensya, mga pirma, mga dokumento ng transaksyon at higit sa lahat ang pag-amin ng isang dating empleyado na umiwas dahil natakot. Si Esteban, na dating assistant ng imbakan, pinalitan namin ang pangalan para sa kwento, pumayag magbigay ng salaysay sa harap namin at ilang piling saksi. Iniwas siya dahil natatakot sa mga banta ng mga kasamang nasasangkot. Sinabihan niya kami na may oras na kapag may espesyal na delivery, may mga lalaking hindi nagpapatunay ng pagkakakilanlan at mabilis inihahanda ang mga bagay na hindi pinapakita sa amin. May isang gabi raw na parang may marahas na galaw. Narinig daw niya ang pag-iyak at may mga ingay na hindi pangkaraniwan. Hindi ko na itanong kung paano niya nalaman ang iba pang detalye. Ang mahalaga ay may taong handang magsalita. Dahan-dahan, naipon namin ang salaysay at inilipat kay Mang Ernesto. Nagdesisyon siya na kailangan ng mas malawak na proteksyon at ng lehitimong paraan. Kumonsulta siya sa pulisya ng bayan, ngunit may pag-iingat. Ang baryo namin ay malapit sa isang mas malaking distrito at ang pagpasok ng kapulisan ay nangangailangan ng mga formalidad. Nagbigay sila ng pipila sa amin ng payo, huwag gumawa ng karahasan, kunin ang lahat ng ebidensya at subutan munang ilantad mula sa publiko upang hindi sila makapagsinungaling kapag dumating ang oras. Nagtagumpay kami sa isang plano. Ang eksposisyon ay magaganap sa isang okasyon na sa palagay namin ay hindi nila inaasahan. Sa anibersaryo ng pagawaan, isang selebrasyon na inaanyayahan din ang mga tindero at distributor. Alam namin na sa okasyong na iyon, maraming tao ang magtitipon. May mga bisita mula sa bayan at maaaring may mga kliyente. Kung may pag-aayos na pumapabor sa kanila, malaki ang tsansa na hindi agad nila mapapansin ang aming paghuhukay sa katotohanan. Sinimulan namin ang paghanda. Para sa ilan, nagmukhang simpleng plano lang ng mga manggagawa. Sasabihin na maghuhugas ng kagamitan, magbibigay ng maliit na presentasyon tungkol sa hygiene, gagawa ng isang toast. Ngunit sa likod ng mga ngiti at toast, may mga kahon na naghihintay na ilabas ang mga katotohanan. Pinalano namin ang kasabog sa pinakasentro ng selebrasyon, ang pagbukas ng isang lihim na lalagyan na hinding-hindi inaasahan ng sinuman. Bago dumating ang araw, may pagkakabalisa pa rin. Si Tio Tuning, kahit hindi namin agad inalay ang panganib sa kanya, ay nakadama ng bigat at humarap sa amin. Kung gagawin ninyo yan, sagi niya ng mahinahon ngunit seryoso, siguraduhing may paraan para hindi madamay ang inosente. At kung darating ang oras na kailangang magbuwis, huwag ninyo akong iwan. Mata niya ay nilamon ang pag-aalala. Hindi kami nagtakda ng sagutin sa kanya ng malakas. Tahimik kaming ngumiti at niyakap niya kaming magkabila-kabila. Isang haplos ng tiyuhong nagsisiguro sa puso ng anak. Sumapit ang araw ng selebrasyon. May ilaw at dekorasyon, may mesa na puno ng pagkain na para bang walang masamang nangyayari sa likod ng mga kortina. Dumami ang tao, mga tindero, mga kapitbaryo, representante ng munting tindahan. Si Aling Rosalinda ay nakasuot ng magarang blusa at may makapal na pilak na hikaw. Ang ngiti niya ay mas maliwanag kaysa Kati. Ang pagangat ng kanyang tinig sa gitna ng pasasalamat ay tila pampasigla sa lahat ng naroroon. Si Miguel, palihim, ay napapagitnaan ng mga bisita, nag-aabot ng kamay, nagpapakilala sa mga bagong kakilala. Sa isang saglit, tinawag ko si Mang Ernesto at mahinahon naming ipinakita ang ilang dokumento. Hindi namin inilabas ang pinakamalakas na ebidensya sa unang pagkakataon. Kailangan naming tiyakin na hindi nila ito mahuhuli ng mabilis. May mga mata sa paligid na nakatingin. Ilan sa aming mga kakampi ay kumuha ng mga kuha ng video sa mga lumang cellphone. Ang lihim na plano ay umuusad. Isang maliit na grupo ang papasok sa likod ng entablado at buksan ang isang kahon na nasa ilalim ng mesa ng mga regalo. Ito ang aming pasimula. Hindi ko inaasahan na magiging napaka-emosyonal ang sandaling iyon. Nang buksan ng isa sa amin ang takip, may muling amoy na nag-alsa sa hangin. Ang musika ay tumigil sa isang sandali.
May sumigaw ng hindi sinasadyang isang tindero. May mga taong tumayo at unti-unting lumapit. Hindi pa namin pinapakita ang buong nilalaman, ngunit sapat na iyon para kumalat ang pagdududa. At doon, nawala ang kalmadong tela ng normalidad. Biglang nagbago ang kapaligiran. May mga bisita na kumalat na may halatang takot. Nakita ko si Miguel na mabilis kumilos, ang kanyang muka ay naging malamig at kontrolado. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa isang maliit na kahon at inihagis, pero hindi niya alam na may mga mata na nagre-record ng bawat kilos niya. Binaril namin ang ating maliit na aparato at doon unang lumingon ang mga kamera, mga papeles, mga larawan at ilan pang maliit na piraso ng ebidensya na umaambag sa kanilang pagkaladkad. Si Aling Rosalinda ay nanunog ang mukha sa isang kakaibang kombinasyon ng pagkamangha at takot. Siya ang nag-imbita ng mga tao at ngayon tila siya ang pinakakita ng iba't ibang reaksyon. May humihiyaw na ano to at ang ilan ay humihingi ng paliwanag. Si Miguel ay nagmamadali. Ito'y pagkalito, sigaw niya nang pinipilit ikwento ang isang paliwanag, ngunit ang dami ng mga nakakita at ang dati naming naipon na ebidensya ay sobrang lakas para mapawi ang kanyang mga salita. Dumating ang oras na kailangang tahakin ang rurok ng aming plano. Buksan ang mas matagal na nakatagong pintuan papunta sa imbakan. Harapin ang nilalaman ng harapan. Wala na kaming takbo. May mga tao na sumalo sa amin kasama ang ilang natitirang empleyado na hindi kabilang sa grupo ng nagsasagawa ng lihim. Ang mabilog na ring ng kamera ay naglalakad at nagre-record, mga mata ng sobrang liwanag na hindi na namin pinipigilan. Nang binuksan ang pintuan, ang buong entablado ay parang nabunot ang ilaw. May mga nakatakip na bagay, mga kahon, mga bungkos na natabunan ng tela na inihiwa sa liwanag. Ang reaksyon ng karamihan, kaguluhan. May nag-iyak, may nagbuntong hininga. Sa gitna ng gulo, si Miguel ay nagmadali. Tumayo siya sa harap ng entablado at pilit naglabas ng salaysay. Ito'y inuunsa, mali ang iningatan nila, maling napasok ang imbakan. Hindi ako, ngunit ang mga salita niya ay parang naglakbay sa hangin at bumagsak ng walang kabuluhan. At doon nagpasya si Miguel na hindi bababa sa hindi siya bababa ng tahimik. Habang ang karamihan ay naguguluhan, naramdaman ko ang bigat ng paningin ko kapag nakita ang paglipat ng kanyang galaw, parang isang mabigat na panunokso. Kinuha niya ang isang maliit na baril mula sa short ng kanyang jacket. Hindi ko natatandaan ang bawat segundo. Ang pangyayaring iyon ay parang lente na kumupas at bumili sa aking dibdib. May nagulat na sigaw, naratihan ng mga kamay ang baril at may sumabog na kaguluhan. Ang ilan ay tumakbo, ang iba ay nagtatakbo palabas at ang ilan ay pumipigil. Nakita ko si Tio Tuning na lumabas sa gitna ng tumututol na tao. Mabilis siyang naglakad patungo kay Miguel at inalok ang kanyang sarili bilang pananggalang. Tama na yan, malakas ang loob niyang iiyak, hindi ito solusyon. Hindi ko na pinanghawakan ng sarili. Para sa isang sandali na tila walang tunog, nag-away ang mga daliri ng karahasan at pag-ibig. May isang malalim na dagok at narinig ko ang pinaghalong sigaw at pag-iyak. Sa isang iglap, may nangyaring hindi ko akalaling mangyari. Ang isang galaw ng baril ay nagdulot ng putok at si Tio Tuning ay nalatag sa lupa. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na segundo ng malinaw. Ang mundo ko ay nag-ikot ng mabilis, puso ko ay para bang pinilas at sinubukan. Tumakbo ako at ang mga tao ay nagkalat. May mga sumisigaw ng isang pangalan, may mga umiiyak. Si Melissa ay tumakbo ng mabilis upang ilapit si Tio at hawakan ang kamay niya. Ang kanyang mukha ay humupa sa isang daan na hindi ko lubos akalang makikita ko. Sa mga sandaling iyon, hindi namin naisip ang tama o mali. Mga tao kami na sumusubok huminga sa harap ng isang kakilakilabot na pagkawala. May mga dumating na pulis mula sa bayan at tumagal ng hindi bababa sa ilang minuto bago nila kontrolin ang sitwasyon. Si Miguel ay napuno ng galit at takot. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may narinig kaming putok mula sa kanyang direksyon.
Isang putok na nagsilbing pagtatapos sa kanyang sariling landas. Kung anuman ang nangyari, hindi ito magbibigay balik kay Tio. Walang salita ang sapat para ilarawan ang pagkawasak na naramdaman namin. Si Tio Tuning, ang haligi ng aking pag-asa, ay nakahiga doon, hindi na gumagalaw. Ang dugo ay hindi kailangang ilarawan. Ang katahimikan ng kanyang huling sandali ay mas nakakasakit kaysa anumang imahe. Ipinako ako sa lupa ng damdamin at hindi ko napigilang sumigaw ng malakas. Si Melissa ay yumakap sa katawan ni Tio at umiyak ng tila wala ng hadlang. Ang mga taga-baryo ay nagkawatak-watak. Ang ilan ay dumulog sa amin at humingi ng tawad. Ang iba ay napuno ng galit at naglalakas loob na umatake. May mga sumigaw na, "Katarungan!" May isang grupo na nais agad na parusahan ang mga nakakasala. Ngulit hindi namin pinahintulutan ang labis na kaguluhan. Alam namin na kung magkakaroon ng vigilant justice, mawawala ang katotohanan. Mawawala ang pagkakataon na magkaroon ng patas na paglilitis. At higit sa lahat, mawawala ang isa sa mga taong kanina naming inibig, si Tio. Sa huling sandali ng kaguluhan, si Aling Rosalinda ay nag-collapse. Napabaliktad siya sa tabi ng entablado. Ang kanyang mukha ay napupuno ng pag-aalangan at pagkasira. Dinala siya agad sa ambulansya at dinala sa ospital. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Makikita sa kanyang mga mata na may malubhang pagsisisi. Hindi ko inakala na ang babaeng nagbigay buhay sa pagawaan ay magkakaroon ng ganoon karangalan. Ang kanyang pag-angat ay tila nabuo mula sa buto ng desperation, hindi mula sa kalikasan. Ngunit kahit na ganoon, mahina ang paliwanag para sa kung anong itinago niya. Ang mga unang pagsiyasat ay mabilis. Ang pulis ay kumuha ng aming mga kuha at mga dokumento. Ang mga video na kuha namin ay naging mahalagang bahagi ng pagsusuri. Hindi namin hiniling ang pagpatay ni Miguel ng madalian. Naging sagabal ang kanyang galaw sa amin. Ngunit ang hustisya ay dapat ding dumating sa pamamagitan ng due process. May isang damdamin sa amin na nagpapalubog sa pagnanais na makita siyang magbayad sa paraan ng batas. Pagkaraan ng ilang araw, napag-alaman ang katotohanan. Sa paniniksik ng awtoridad, umusbong ang mas maraming ebidensya na mag-uugnay sa pagawaan kay Miguel at sa ilang mga kasamahan. May mga kasulatan na nag-uugnay kay Aling Rosalinda sa pakikipag-ayos kay Miguel para sa murang supply. Sa simula umano ay ipinagpalit ni Rosalinda ang kanyang danggal sa pananabik na maiangat ang pagawaan at makabawi sa pagkakautang. Nangyayari ang mga maliliit na kompromiso. Tanggapin ang padalang iyon sa kadahilan ng human resources, payag dahil sa kahirapan at pangangailangan ng pamilya. Ngunit habang lumalaki ang operasyon, lumago rin ang kapabayaan. Lumitaw ang mga pangalan ng ilang kasame at may mga kuha ng transaksyon na nagsasabing may mga supplier na hindi mabilang ng tama. Si Miguel, sa mga sandaling inusisa, ay may mga sagot na madalas umiikot sa isang salaysay ng kapangyarihan at kontrol. Hindi siya nag-iisa, may ilang dating preso at iba pang taong nasangkot ang tumanggap ng mga piraso ng reward para sa pagtulong. Ang talagang hindi namin inakala ay kung gaano kalalim ang pagkakasalubong ng gutom, kahirapan at pagmamakaawa sa pagitan ng mga tao. Sa paglipas ng mga linggo, dumating ang mahigpit na investigasyon. May mga kumilang testimonya mula sa mga naunang kasamahan na natakot pero nagpasya na magsalita dahil gustong igalang ang mga nawalang buhay. May mga nakuhang record ng transaksyon na nag-ugat kay Miguel at sa ilan niyang kasamahan. May mga dokumento rin na pinamagatang supply agreement at delivery receipts na nag-ugat sa mga pangalang hindi namin inaasahan. Ang pulisya ay naglabas ng mga paunang warrant at may ilan na agad na naaresto, ngunit marami pa ring tanong ang kailangan sagutin sa korte. Si Aling Rosalinda, matapos ang isang mahabang gabi sa ospital, ay na-interrogate. Hindi niya inamin agad ang kabuuan, hindi dahil sa kakayahan niyang magtago, kundi dahil sa bigat ng konsyensya. Ngunit nang maipatong sa kanya ang maraming ebidensya at mga saksi, umiyak siya ng malakas at humarap sa amin sa isang maliit na kwarto sa pagawaan bago siya dalhin ng pulis. Ginawa ko ito para sa pamilya, maluhaluhang paliwanag niya. May utang na hindi ko na kaya. Nangako si Miguel ng supplier. Sabi niya, kailangan mo ng murang supply at ako na ang bahala.
hindi ko inisip na magiging ganito kalala ang lahat. Minsan, sa pagtalikod ng mga araw at mga ulat ng pulisya, hindi maiiwasang isipin na ang katotohanan ay nagmumula sa mga banayad na desisyon. Si Rosalinda ay hindi isang halimaw sa paraang itinuturo ng mga anino. Siya ay isang tao na nagdesisyon ng mali dahil sa kapos palad. Ngunit mali pa rin ang ginawa niya at may mga buhay na hindi na maibabalik. Katulad ng sinabi niya sa amin ng may luha, hiningi ko ang kapatawaran sa mundong ito pero hindi ko alam kung mahahanap ko pa. Sa mukha ng baryo, nagkaroon ng paghahati-hati. May mga nagtatanggol kay Aling Rosalinda na nagsasabing siya ay biktima rin ng sistema. May iba naman na nanawagan ng pinakamabigat na parusa. May mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na naninindig na hindi sapat ang luha at paghingi ng tawad. May mga taong nagmukhang naguguluhan. Sino ba ang tunay na may kasalanan? Sino ang dapat hatulan? Si Aling Rosalinda, matapos ang isang mahabang gabi sa ospital, ay na-interrogate. Hindi niya inamin agad ang kabuuan, hindi dahil sa kakayahan niyang magtago, kundi dahil sa bigat ng konsyensya. Ngunit, nang maipatong sa kanya ang maraming ebidensya at mga saksi, umiyak siya ng malakas at humarap sa amin sa isang maliit na kwarto sa pagawaan bago siya dalhin ng pulis. Ginawa ko ito para sa pamilya, maluhaluhang paliwanag niya. May utang na hindi ko na kaya. Nangako si Miguel ng supplier. Sabi niya, kailangan mo ng murang supply at ako na ang bahala. Hindi ko inisip na magiging ganito kalala ang lahat. Minsan, sa pagtalikod ng mga araw at mga ulat ng pulisya, hindi maiiwasang isipin na ang katotohanan ay nagmumula sa mga banayad na desisyon. Si Rosalinda ay hindi isang halimaw sa paraang itinuturo ng mga anino. Siya ay isang tao na nagdesisyon ng mali dahil sa kapos palad. Ngunit mali pa rin ang ginawa niya at may mga buhay na hindi na maibabalik. Katulad ng sinabi niya sa amin ng may luha, hiningi ko ang kapatawaran sa mundong ito pero hindi ko alam kung mahahanap ko pa. Sa mukha ng baryo, nagkaroon ng paghahati-hati. May mga nagtatanggol kay Aling Rosalinda na nagsasabing siya ay biktima rin ng sistema. May iba naman na nanawagan ng pinakamabigat na parusa. May mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na naninindig na hindi sapat ang luha at paghingi ng tawad. May mga taong nagmukhang naguguluhan. Sino ba ang tunay na may kasalanan? Sino ang dapat hatulan? Para sa akin, ang pagbubukas ng kaso ay hindi lamang usapin ng pag-aresto. Ito rin ay pagkakataon para linawin ang mga dahilan ng paglitaw ng ganitong uri ng kasamaan. Habang umuunlad ang investigasyon, napagtanto ko na maraming antas ang pagkakasala. Mga pumayag dahil sa gutom, mga nagbigay dahil sa takot, at mga nagmanipula dahil sa kasakiman. Ang pagiging aswang sa kontekstong ito ay hindi palaging supernatural. Minsan ay pagkahumaling sa kapangyarihan, minsan ay desperasyon. Ang pag-aresto ay unti-unti. May ilan na aksyonan agad at ang iba ay sumuko nang makita ang bigat ng ebidensya. Si Miguel, sa kabuuan, ay huling natagpuan ng tahiin ang sarili sa isang maliit na baril na hindi nagkaroon ng panibagong pagkakataon. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng maraming bakas, mga nasirang pamilya, mga bingi sa konsensya ng iba, at isang bakas sa komunidad na hindi madaling punan. Ang iba pang mga nasa likod ng operasyon ay dinala sa hukuman. At may mga panahong mahirap ang takbo ng kaso sapagkat may mga taong natatakot magsalita. Ang paglipas ng panahon ay dinala din sa amin ang mabigat na bahagi ng healing. Si Melissa ay sumay-alam sa mahabang rehabilitasyon. Hindi ito simpleng proseso. Maraming gabi na siya ay napapabalik sa pangamoy ng nakakagalit, maraming tunog ang bumabalik sa kanyang panaginip. Inuudyok niya ang therapy at ang suporta ng mga counselor ay naging bahagi ng paghilom niya. Hindi ito basta-basta, kailangan niya ng oras, ng pasensya at ng tunay na pag-ibig na hindi nagpapataw ng agarang pagbabago. Sa bawat session, may mga luha at may mga ngiti na dahan-dahang bumabalik. Nakatulong din ang maliit na programa sa pagawaan at ilang NGO na nagbigay ng counseling at vocational training. Hindi lamang para kay Melissa, kundi para sa mga nag-iwan ng trabaho at sa mga pamilyang naapektuhan. Nakita namin na ang community-based rehabilitation ay may epekto. Hindi agad mawawala ang marka, ngunit may pagkakataon para itama ang landas.
Ako naman, sa gitna ng mga hukom at testimonya, ay nagkaroon ng pagkakataon na muling patunayan ang aking sarili sa komunidad. Hindi ako nagbalik bilang isang taong walang kasalanan, ako ay may sariling sugat at kasalanan, pero ang paglilinis ng pangalan ko ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa katotohanan, para sa mga tao na nawalan. Pinursigi ko ang pagtipon ng mga ebidensya at ang paglalahad sa korte. Nakipagtulungan ako sa mga abogado at sa mga social worker. Hindi madali, pero unti-unti kong naramdaman na muling lumilitaw ang liwanag. Makalipas ang 1 taon, nang humupa na ang mga pangunahing pag-uusig, dumating ang pinakamahirap na bahagi, ang pagharap sa komunidad. May mga taong nagdala ng galit, may nagdala ng pagkabigla, at may mga humingi ng pagpapaliwanag. Nagkaroon ng mga forum at dialogue sa barangay. Ipinakita namin ang mga natutunan. Bakit nangyari ang ganito, paano natin maiiwasan na maulit, at paano natin susuportahan ang mga biktima. Hindi namin sinisisi ang kahirapan lamang. Tinalakay namin ang kung paano ang kakulangan sa pagkakataon at ang kawalan ng suporta sa mental health ay nagtulak sa ilang pinipiling daan. Minsan, may nakakatawang sandali sa gitna ng malalim na sugat. Si Melissa ay nagsimulang magturo ng maliit na klase sa pagluluto ng chicharon, isang maliit na simbolo ng pagbabalik loob sa pagkain na naging dahilan ng lahat. Ang prosesong ito ay hindi para burahin ang nakaraan, kundi para ipakita na maaari mong baguhin ang paraan ng pagtatrabaho at pagpapahalaga sa buhay. Sa kanyang pag-aalay, may mga umusbong na ngiti, maliit man pero totoo. Aking naaalala ang araw nung nagpakasal kami ni Melissa. Hindi ito isang engrandeng pagtitipon, simpleng seremonya lang sa simbahan ng baryo, may ilang kapitbahay at mga dating kasama sa pagawaan. Hindi ito pagdiriwang lamang, ito ay pangako ng pagbabago, ng pag-aalaga, ng pag-asa. Hindi namin tinakasan ng nakaraan, niyakap namin ito at ginawa naming aral. Nang maglaon, nagkaroon kami ng anak, a small, noisy, and miraculous buklod na nagdala ng bagong kita sa aming buhay. Ang ama ko, si Tio Tuning, ay hindi naroroon sa katawan, pero nasa bawat payo niya na inuulit ko sa anak ko, maging matalino, maging malakas, at huwag hayaang maging hukbo ng galit ang puso. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga kwento ng mga nagbago. Ang pagawaan ay nasira, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil ang komunidad ay nagpasya na hindi nila nais na may bakas pa ng dating kasalanan. May mga bagong proyekto sa baryo, training centers, microfinance groups at mga programa para sa mental health. Hindi ito kumpleto at hindi ito perpekto, ngunit may direksyon. Minsan, sa gabi, naglalakad kami sa gilid ng kalsada at tumitigil sa malapit sa lumang bakod ng pagawaan. Mga abo na lang ang natitira. Pinapawi ng hangin ang ilang pulbos at naririnig ko ang mga tunog ng gabi. Inaalala ko ang lahat, ang mga nagmahal, ang mga nawala, ang mali at ang tama. Napaisip ako kung sino sa amin ang tunay na aswang. Sa simula, nabuo sa aming isip ang imahe ng isang nilalang na nagigipit, umaaro sa karne ng tao. Pero matagal na lumipas, napagtanto ko na ang halimaw ay minsan nakabalot sa anyo ng tao na pumayag na isang tabi ang dangal dahil sa kapangyarihan at pera. Minsan naman ay isa ring biktima ng gutom na walang nagturo sa kanya ng ibang paraan. Ang pagbabago at rehabilitation ni na Melissa at ng iba ay patuloy. Ako naman ay nagpatuloy ng pag-aaral, kumuha ng license upang maging community worker at tinulungan ang iba sa aking baryo. Hindi ako naging perpekto. May mga gabi na bumabalik pa rin ang mga bangungot. Ngulit sa pangkalahatan, may pag-asa. Narito ang ilang mga katotohanan na nais kong iwan sa inyo. Hindi bilang leksyon, kundi bilang paanyaya na magmuni. Una, ang lihim na nagtatago sa kadalasang nakaunlaran ay hindi palaging supernatural. Minsan, ito'y usapin ng sinumang tao na pinili ang mali dahil sa kadahilanan na pinaghirapan niya bago pa man magkaroon ng pagkakataon. Huwag nating gawing simple ang paghuhusga, mahalagang hanapin ang sanhi. Ikalawa, ang hustisya ay hindi palaging pag-aaresto lamang.
Ang paghilom ay nangangailangan ng tunay na reforma, mga programa para sa trabahong tapat, mga suporta sa mental health at mga oportunidad para sa reintegrasyon. Kung wala ito, ang pattern ay mauulit. Ikatlo, ang pagtulungan sa mga pinahihirapan ay hindi pagtataboy sa kanila. Ito ay pag-alalay. Si Melissa ay nagkaroon ng pagkakataon dahil may mga taong nag-alok ng tulong at hindi lamang paghatol. Ipaayana ko rin sa inyo, pinalitan ko ang pangalan ng marami sa kwentong ito para protektahan ang mga inosente at ang mga nagbago. Ang mga pangyayari na binanggit ko ay hango sa aking karanasan at sa mga piraso ng ebidensya na naipon namin. Hindi ako nag-aangkin ng pagiging perfecto at may mga detalye na medyo naiba ang takbo dahil nais namin na panatilihin ang dignidad ng mga na-involve. Bago ako magtapos, gustong-gusto kong sabihin ang isang bagay tungkol sa alaala ni Tio Tuning. Siya ang tumira ng isang liwanag sa aking buhay nang madilim ang mundo ko. Ang kanyang sakripisyo ay hindi babayaran ng kahit anumang pangarangal, ngulit ipinangako ko kung ang kanyang pangalan ay hindi malilimutan. Sa bawat batang natutulungan namin, sa bawat proyekto sa komunidad, sa bawat pagkakataon na pinipigilan natin ang ganitong uri ng kasamaan, naroon ang diwa niya. Ang haplos ng gabi ay parang paalala, ang tunay na laban ay hindi palaging nasa labas, madalas nanggagaling sa loob ng tao sa pagpili niya ng tama o mali. Kaya, sa susunod na makita kayo ng mabilis na pag-unlad sa inyong paligid at may kutob kayo na hindi tama, magtanong. Huwag magmadali sa hatol, ngunit huwag rin magmatigas sa pagpapabayaan. Hanapin ang katotohanan at kung kailangan, tumayo para sa mga walang boses. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, kung may nabulong na damdamin ang inyong puso, gusto kong marinig mula sa inyo. Sino sa kwento ang pinaka-narelate kayo? May kakilala ba kayong dumaan sa ganitong uri ng pagsubok? Sabihin ninyo sa comment, magkwento kayo ng mahinahon. At kung nais ninyong makita pa ng mga kwento na ganito, hindi lamang takot kundi may aral, mag-like at mag-subscribe na rin kayo. Humaharap tayo sa mga katotohanan ng buhay, magkasama. Ang pamamaalam ko sa inyo ngayon ay hindi pa huli. Ako si Joaquin, isang taong nagkamali, natuto at patuloy na lumalaban para sa tama. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng paggawaan, ng dalagang nagtrabaho doon at ng mga aninong bumalot sa amin. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat tayo, magtulungan at huwag hayaang masabi sa atin na ang pag-asa ay patay. Ang totoong halimaw, minsan nakasuot ng mukha ng tao. Ngulit sa huli, ang katotohanan at ang pagkakaisa ang magpapawi sa kadiliman.